Unang start. Oh, nice. And bukas na yung walkthrough and everything. From it. Ikaw na sa picture kita. Ay, sa rain. Tulad ng rain. Bagong sa ano yung sa isa kahit pa quality? Hey guys, right now on the way tayo sa Wheeltech Makati. Right now it's month of June ng 2025 and randomly nakita ko lang may discount kasi si Wheeltech sa mga units nila. And I've been eyeing the ZX4RR kasi for a while na. Matagal ko na siya nagustuhan, and recently nga, in the past like 6 months or 1 year or so, medyo umokay na yung stocks nila. Tapos yung second hand market, medyo bumababa na rin yung presyo. Nagulat ako na sinama nila sa discount sa mga lineups nila ngayon kasi nag-inquire ulit ako nung May SRP tapos kailangan mo magbayad ng 5,000 pesos for the LTO registration. Ngayon, free na yung LTO registration tapos may discount pa na 15,000. So it's not as much as yung mga ibang models nila kasi mga ibang models 40,000 yung discount, ang laki. Pero since it's still considered as a quote-unquote hard unit, ayun, so that pushed us a little bit na para i-kunin tong bike na to. Kasi tumitingin ako ng mga second hand, actually bumababa na sila ng onte and may nakita ko ng mga gusto ko. Pero parang it's not super steal price pa. It's at the range of around 450, 460, 470 pa. And since binaba nila ng 15,000 yung SRP, sa promo nila na lumalabas 484 na lang eh. So sobrang sulit. Ito ang magiging unit natin, ZX4RR. Ito na naka-display na. Bukas kukunin natin. Papagawan ko lang ng insurance. Ito bagong ilabas yung motor. Ito namang magiging unit natin, ZX4RR. Tapos na po tayo magbayad. Pag sinabi pong warranty, ito po yung manufacturer defect na kusa na lang kung lumilitaw na problema doon sa unit. Lalo na po kung wala naman pong ginagalaw si owner po. So, ang wina-warranty sir is engine sensor and electrical po. And any parts sir na hindi po nabanggit, hindi po yun kasama sa warranty. Ever come first 1,000 or first month po, dyan na po si unit for first service po. Mamimiss dito kahit isang service lang hanggang 36 month or 36,000 kilometers, which is 3 years warranty. Judgment of warranty claims. Sikansa pa rin sir mag-decide if i-approve po nila yung warranty. Pero depende pa rin po yun sir kung nasa standard po. Limitation. So ito sir, hindi po ito makakover ng warranty if si unit po involved to any accident related. Disaster or force majeure naman sir yung mga natural disaster, which is hindi na po siya under warranty. Paano kung truck? Dinadala sa truck? Truck sir. Hindi rin sir. Saan po dito yun? Saan siya papasok? Dito sa accident. Ha? Saan ba? accident? Kasi sports bike eh. Siyempre, normal na dalhin sa truck. Andito siya sa Competitive racing or something. Meron. May competitive racing dyan. Competitive racing yun eh. Oo nga. What if di siya competitive racing? For training lang. Winawarranty lang talaga sir yung kusa na lang na lumitaw na problema doon sa unit talaga. Pero kung Okay, yun yung sige. concern mo sir, sige, tanong ka Sige. Tanong natin mamaya para sure. sige. Hindi kami sir nagre-recommend na mag-install po kayo ng any electrical such as aux light, mini driving light, horn, belt ID, since yung electrical sir is under warranty po. Pero regarding naman sir sa mga accessories like slider, engine guard, crash guard, pwede naman kayo nun sir, pero may binabalang po sa aming memo na
may papapirmahan po kaming waiver, which is naka-indicate po doon na kung doon manggaling yung problema sa pinakabit. So, hindi po kami nagre-recommend na mag-replace po kayo ng full system muffler. Kasi doon na po papasok yung modification, mag-modify. Pero yung slip-on muffler, pwede naman. So, consumable parts such as cables, brake shoes, sprocket. So, ito naman sir, mga na-mention po dito sa consumable, which is hindi na po siya under warranty kasi nakadepende na po ito sa paggamit niya. Warranty transferability, ito naman sir, kung plano nyo naman po ibenta si unit, possible na yung warranty matransfer sa second owner. So, ang ginawa ko is bumili na ako ng mga konting accessories. Nanggaling ako sa Motoscoot. So, binilan ko ng axle sliders, tapos frame sliders, rod guard, tapos may quad lock ng stem mount. So, ito yung mga ibang accessories dito. Ito yung rod guard, tapos ito yung frame slider. So, ito yung radiator guard. O bagong ilabas pa lang radiator guard, meron na rin. Hindi na, okay na. Ikaw na, kuya. Ay, tanggal. Taga-video lang. Hindi mo nakita. Yan. So, sige, windshield. Yun. Dito sir, kahit na. Pag may ano ka na. Muna natin Kapag may screen protector na. Pang race nga yung ginamit na slider. So, yung slider niya mas hindi siya mahaba. Pang race kasi siya. Tapos ngayon kinakabitan na natin yung stem mount para sa quad lock natin. Pilahin mo lang sir. Para sa rider seat. Okay. Sir, bagong battery. Lang yung pulse sir. Okay. Yung starter relay, ano naman sir. Pag-fuel dito. Sir, yung libre sir, 3 liters lang. Magkanta lang po kayo mamaya. Okay. Premium po yung lagay namin, 95 octane. Hindi naman kailangan 99. Hindi naman sir. Okay. Basta 95 octane pa Sige. sir. Headlock sir, ayan, gumagana na. Okay. Okay. Para mag-start sir. Walang start sir. Unang start. Please check. Kailangan sir ito, umabot ng 60. Okay. Once na rin siya na yung 60 sir, ibig sabihin naka-warm up na siya, pwede mo lang i-record gamitin pa kanila sir. Baka alam ko matutuloy pati yung harap may plaka eh. Sabi ko, ayaw ka na, hindi na magmamotor, ang pangit tingnan. Baka hindi na kasama sa NCAP ko sir, nakakuha. Mode na gusto mo sir, pwedeng 1, 2, 3, pwede rin siyang i-off. Hindi sir, mas sensitive yung 3. Yung mas sensitive yung 3. Di ba yung traction sir, para doon sa may gulong mo, ikot ng gulong pag-ilation. Pero once na nilagay mo doon siya doon sa rain, ang settings po ng rain, low power, tapos traction 3. Tapos itong road, full power, traction 2. Okay. Tapos yung sports, full power, traction 1. Yung mga, sa ride din, ako customize. Pwede Okay, naman okay. full power, tapos traction. What is up guys? So, first ride tayo sa ZX4RR. Although hindi naman natin tong first time talagang naimaneho, but it feels nabudol talaga ako kasi brand new. May discount ang Wheeltech ngayon, 15,000 pesos plus free LTO. Kaya sinagat ko na. May natatanong ako and muntikan na kami may pag-feed. Pero hindi na siya sulit eh. Hindi na siya sulit. Parang mas okay ng brand new unit. Ayun na, gumagalaw ng auto ko, 2KM na. Grabe yung referee. Oh, 15,000 RPM referee. So wala tayong mic ngayon. So direkta na kasi. Rinig pa naman tayo kasi di pa naman mahinan yung exhaust natin. And ginagamay pa natin yung naka-motor. So, ng likod ko.